Trump ko. Trump yapon ka, Mayor? Trump ko. Trump ka. I-publish ninyo, Trump ko. Pabor lang ha, kamutanan. Igawas ninyong You're Trump. Trump For ko. Trump. Okay. Donald Trump. Tama nga si Tatay Digong mga kababayan, no? Na ang mananalo sa presidential election sa US ay walang iba kundi si Donald Trump mga kababayan. Na kanya naman itong sinusuportahan. Alam naman natin na naging matalik din silang magkaibigan at alam natin na halos pareho sila ng plataforma kung paano i-lead ang isang bansa mga kababayan, di ba? Kaya no doubt na si Trump talaga ang mananalo kontra kay Vice President Kamala Harris mga kababayan. Di ba? At samantala rin mga kababayan, kagaya ni President Trump, hindi pa rin kumukupas ang impluwensya ng isang Tatay Digong Duterte sa mga Pilipino. Ito, panoorin natin ito, kabayan. Yon, nabasa nyo na ba ito mga Lods? Basahin Ayan, natin. Lods. Sige, go. Publicos Asia Incorporated recent survey reveals that former President Rodrigo Duterte holds the most sway when it comes to endorsing senatorial candidates for the upcoming 2025 elections, with 31% of voters indicating they are more likely to follow his endorsement. So, meaning, mataas talaga ang influence ni Tatay Digong sa pag-e-endorso ng mga kakandidato sa eleksyon, lalo na ang mga senatorial candidates. And sabi sa survey, maraming mga Pilipino ang iboboto ang i-endorso ni Tatay Digong sa eleksyon. This influence surpasses President BBM with 24% and Vice President Sara Duterte with 11%. Duterte's influence is especially pronounced in Mindanao. Yes, solid talaga. Where 55% of voters are likely to back up candidates he endorses. In Visayas, his influence extends to 37% of the electorate, highlighting his enduring political reach beyond his presidency. Duterte lang malakas. Diba? Actually, mga Lods, halatang-halata naman eh. Halatang-halata na namimiss talaga ng mga Pilipino, diba, ang leadership ni Tatay Digong. Tama ka And dyan, halatang-halata talaga na mataas pa rin talaga ang tiwala at karisma, no, ni Tatay Digong. That's why, diba, yung pagtitiwala natin mga Pilipino kay Tatay Digong ay hindi talaga matibag-tibag. Kaya pansinin nyo ngayon, di ba? Almost of the Filipinos ay kino-compare ang Duterte admin at ngayon na admin, di ba? Kasi malaki talaga ang kaibahan. Tama ka dyan, Lods, no? Ang laki talaga ng pagkaiba. Di ba? Saksi tayo niyan, mga babayan. Di ba? Dahil sa panahon ni Tatay Digong, ay, nako po, pag hindi ka adik, ay, hindi ka talaga matatakot na lumabas, mga babayan, kahit gabi pa yan, di ba? Pero pag may ginawa kang kasalanan or adik ka, ay naku po, humanda ka ay Tatay Digong, mga babayan. Tapos ngayon, anong nangyari, mga babayan, di ba? Krimen dito, krimen doon, mga babayan, naku. Sobrang nakakalungkot, mga babayan, kaya mag-ingat lang tayo, mga babayan, talaga. Samantala, kapag kasunduan ng mga senador na i-retain nila ang 733 milyong pondo ng Office of the Vice President, mga kababayan, na inaprubahan ng Kamara. Ito, pakinggan natin ang kabuuang balitang ito. Pati sa Senado, pinanartili sa higit 700 milyong piso ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Higit na mababa yan sa panukalang 2 billion pesos na budget ng OVP. Napagkasunduan ng mga senador na i-retain nila ang 733 million pesos na pondo ng OVP na inaprubahan ng Kamara. Ayon sa Senate Finance Committee Chair Grace Poe, bigo po kasi ang OVP na maibigay sa kanila ang mga hinihinging dokumento para maklaro ang ilang issue tungkol sa hinihingi nilang budget.
Samantala, nagpadala na raw ng sulat si Senator Bato de la Rosa sa Finance Committee para hilinging maibalik ang bahagi ng tinapyas na pondo. It's the second highest office in the land. So siguro dapat lang rin na suportahan natin in terms of budget. So yung gano'n na parang kinapon natin na tinanggalan, dinifund, bagad, tinanggal yung funding, almost closely defunding, di ba? Nakakalungkot din. Tama si Senator Bato mga kababayan, no? Nakakalungkot talaga. Pero andyan na yan eh. Alam natin na mahahandle yan kahit papano ni BP Inday mga kababayan. Di ba? Kaya tiwala lang tayo na malalagpasan rin to ng Office of the Vice President. Di ba? Samantala, muling nagsagawa ang Office of the Vice President ng relief operation sa Isabela nitong November 4, 2024. Para sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Christine. Sa pamamagitan ng OBP Cagayan Valley Satellite Office. Umabot sa 600 na mga pamilya ang nabigyan ng food bags sa Barangay Malono Sur at Benito Soliben mga kababayan. Iba talaga ang pamumuno ng isang Inday Sara Duterte mga kababayan, no? Kahit sandamakmak na ang paninira o pang-uusig ng Office of the Vice President ay eto. Tahimik na tumutulong sila sa ating mga kababayang lalong-lalo na sa mga nasalanta ng bagyo. Di ba mga kababayan? Di ba? Kahit anong paninira nila na gagawin ay eto pa rin mga kababayan. Handang tumulong ang opisina ni BP Inday. At eto naman kabayan, bago pa nanalong pagkapangulo itong si President Bongbong Marcos Jr. Nasabi na ni Pangulong Duterte noon na isang weak leader si PBBM mga kababayan. Naku po, at nakita na natin ito sa kanyang pamumuno ngayon, di ba? Dalawang malalakas na bagyo na ang dumaan sa Pilipinas, halos hindi na alam ang gagawin mga kababayan. Hindi niya alam Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Di ba? Sa kanyang State of the Nation Address o SONA ngayong taon, lakas loob na ipinagmalaki niya ang kanyang 5,500 na flood control projects mga kababayan. Di ba? Ngunit sa mga nagdaang mga bagyo, hindi ito naramdaman ng mga Pilipino. Naku po, naging lubog sa baha ang mga natamaan ng bagyo, maraming sugatan, maraming nawawala, at sa kasamaang palad mga babayan, maraming namatay. Di ba? Iyato, tingnan natin kabayan. Credits to Presidential Tracker Facebook page. Tingnan natin ito. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang mga sakuna. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Lalo pang lumakas ang bagyong Karina. Inilikas ang ilang residente. A total of 32 people reportedly died due to nakataas pa rin ang signal number 1 sa ilang bayan sa Cagayan. Ay tabag High tide na, humagupit pa ang bagyong Karina. Naapektuhan na rin ang baha ang ilan pang probinsya sa bansa. The suggestion that the entire Metro Manila will be put under state of calamity. And this is because talagang hindi maganda ang flooding na nangyari dito sa Metro Manila. Nasira pa yung flood control natin. Binangga ng bagyo. Kaya halos lahat ng bayan ay nasa sa tubig. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak.
So that's what we're waiting for now. So, we are at the mercy of the weather, as we always are. So we will just have to wait for the true effects of this system. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero sabihin mo may crisis, gano'n. He's a weak leader. Ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandyan ang mga flood control, na-overwhelm lang. Flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin nakakarapin ito. I'll tell you the truth, it's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can, but when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? It's terrible tragedy. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Yun na nga po mga kababayan, no? Wihik nga talaga ang ating mahal na bangag na Pangulo. Mahal na Pangulo mga kababayan. At ikaw, ano ang masasabi mo? Kabayan, di ba? Samantala, pakinggan naman natin ang bagong buwelta ni Madam Maharlika na ibibigay raw niya kay Trump. Ang pulburon video at ang evidence ng heavy luggage bribery ni Lisa Atamba mga kababayan. Naku po, mukhang nakaka-excite itong pakinggan ha. Eto, let's go. And I'm looking forward dito sa pagkapanalo ni Trump ay talagang pag nakita niya ang pulboronic video ni Bangag ay magiging maganda ang dulot sa Pilipinas. I don't know kung anong magiging impact nila, kung tatanggapin ba nila, ano yung maging reaction nila. We can only hope. Pero I will do my best na makaabot sa desk ng bagong presidente ang pagiging adik ni Bangag Jr. Kailangan nating ipaalam sa kanya na huwag siya makipag-deal sa isang addictus benedictus. Huwag niyang suportahan financially yung mga US aid na to kasi hindi naman napupunta sa taong bayan. Okay lang kung yung mga US taxpayers money ay napupunta sa inyo yung mga donation natin. Kaso lang napupunta sa kanilang sa mga bangag. Tignan mo naman yung 1.5 million US dollars na dinonate namin. Ang dinonate ng EU na total of 6 million for just the year. Anong ginawa? Ano ang ginawa? Binigyan ng tagda-2 yero na kulang pa nga doon sa mga lumalabas na mga pictures, kulang pang panggawa ng kulungan ng aso ang ibinigay sa inyo mga taga Bicol, mga taga Batangas, Calabarzon. Maawa kayo sa sarili ninyo. Dapat ipinera na lang yun eh. Imagine mo, bibigyan mo ng, at saka binigyan nila based on their, kumita pa yung pinagbilan ng hardware na yun eh. Sinong pinagbilan ng hardware na yun? Baka kumita pa yun. Nag-mark up pa. Yung perang yun, magkano yung putang inang yero na yun? Kung ibinigay na lang sana na cash, wala pa yata, doon may mag-estimate na mga palangga. Mga magkano ang value nun? May 2,000 ba yon? Magkano yung yerong peranggot at 2 pirasong yero at isang plywood? 2 yero, 2 plywood, tapos isa kaputos na lansa. Mga magkano yon? Kumita pa hardware nun. Ay, Agent Morales is here. He's here. Cathy, andito kayo lahat. Oh, thank you palangga. 5K? Oh, kasi bakit ganon ang ibibigay mo, plywood? Hindi mo nga alam, baka gusto lang pala ng kawawang na biktima, gusto lang muna niyang trapal. You know, at least yung trapal muna temporarily kasi gagawa siya ng yero, ganyan, yero at saka ganon, kulang. Wala pa siya pambili. Hardware daw ni Saldico, sabi ni Palangga, yung putang inang yan. Dapat managot yung hayop na yan.
Sabi ni Lucky Parker, agree daw siya na ibigay natin kay Trump. 2,500 lang yun, sabi ni Dwight. 600 daw yung makapal na yero, 900 yung makapal na plywood. So, 6,612 plus 122, mga 3,000. Sabi mo ng 3,000 para safe. 600, 400. Bakit kaperaso lang? Natawa ako, ang liit ng iksi. Yun nga, ang liliit. Nakita niyo yung pagtrato sa inyo? Tapos, it's obviously, mga kababayan, photo op. Pinapila kayo doon, nakatayo yung mga tao. Nakita nyo, nakasalansan ang mga putang ina. Nakasalansan doon yung yung nakadalawang yero, dalawang plywood, tapos nakatayo yung, ina-exploit talaga nila. Nakatayo yung mga tao. Kawawa, alam mo, malungkot yung itsura ng mga tao. Walang namang ngumiti doon Nakaganon yung maali, yung lalaki. Di ba? Ganun kayo kawawain. Kaya talagang natin yan. Isumbong natin yung hayop na yan, pagiging addictus benedictus para hindi makipagkaibigan si Trump dyan. Sabi ni Trump, ang galing na yan. Palit yung Duterte, yung anak ng kaibigan ko. Why not, di ba? Dalawang tigkalahati daw yung ibinigay na sabi ni Marcy, personal mong ibigay kay Trump. I wish makalapit tayo palangga, wag na tayo pwede naman tayo mag-ambisyon, pero we'll try our best. I'm not saying na siguradong ma-meet ko siya, but I'll try my best by hook or by crook, mai-forward natin yan. Pupunta tayo sa sa bahay niya, puntahan natin siya. Di ba? Binili kasi nila ng pulburon, sabi ni Palangga. Correct. So anyway, mga kababayan, ito yung nangyayari ngayon dito sa Amerika. May konting linaw tayo. Na ang Pilipinas hindi may sasalang sa giyera. 'Di ba? I hope hindi talaga. Kasi yun yung gusto ni Bangag. 'Di ba? Yan ang gusto nila dahil may pera sa giyera. Pwede ka naman magkapera through business May giyera sa kalamidad. May pera sa kalamidad. Tignan yung mga ginagawa sa inyo, yung mga USAID hindi talaga napupunta sa inyo. Kawawa talaga kayo. So I hope sa next pag-transition ng panibagong gobyerno dito ay talagang makatulong sa hindi pagsali ng Pilipinas o hindi pagsuporta ng Amerika para makipagbanggaan sa China. Di ba? Kasi matapang si Bangag dahil suportado siya dito Hindi naman magtapang-tapangan yan. Nasasalang sa bang-bang-bang o makikipag-anuhan daw kunwari sa China. Di ba, makipagtapang-tapangan ng hayop niya na parang, kapag nagsalita siya, akala mo ang tapang. Pero doon lang sa simpleng kalamidad, hindi siya makapag-isip ng tama. Hindi, anong gagawin natin? Di ba? Yan ba ang matapang sa gera o sa anumang laban? Simpleng not really simple. Problema kung paano sana pinagandaan na hindi kayo dalubyuhin dyan, hindi niya kaya. Tapos ang ginagawa sa inyo, katawa-tawa lang kayo. Pupunta sa dyan para magpa-picture-picture lang, para kunwari ginagawa niya yung tama. Mahawa kayo sa mga sarili niyo Palangga. Huwag kayong magpakontento lang sa dalawang yero, isang pako or something, isang baso na pako, kaluoy man. Bagyo nga, hindi kaya, sabi ni Iti, gyera pa kaya? Tama. Pag wala ng EDCA, baka magkodita na para mapalis na si Bangag, sabi ni Neil. You'll never know. Alam mo, ang nakakaalam naman dyan, mga polis at military, nasa kanila naman yan Diba? Alam mo, ito ang napansin ko. Kayong mga polis, kayong mga military, ito yung nakikita ko sa mga balita, yung mga pinapahila. Kapag may not only Amerikano, ibang lahi, pag may mga, tawag dyan, yung mga drilling, balikatan eklabush. Nakita niyo ba kayong mga polis at kayong mga sundalo? Para kayong baw na baw sa ibang lahi. Parang serious, sir. Kaya kayo minamaliit, kaya tayo minamaliit. Whether US, whether EU, whatever kung ano man lahi. Nakita niyo mga balikatan eklabush like Australian forces, European forces, US forces. Tama ba ako? Yung ating mga pulis, grabe parang naging, inferior yung nila, yung status nila na parang bilib kayo sa ibang lahi. Parang, yes sir. 'Di ba kasi nga naman, yung mga sundalo,
walang maipagmalaki. Kasi yung boots nila sira-sira o wala silang ang baba. Nalulungkot ako pag nakikita ko yan. Parang dapat ang Pilipinong sundalo o ang pulis na matino, taas noo kayo. Kasi hodang US forces yan, kasi hodang Australian forces yan, EU yan, itaas nyo. Huwag kayong parang lulumo. Yes sir, okay, how to do this? Nye. Kaya kayo tuta. Parang masyado kayong bilib sa ibang lahi. Ako, sa totoo lang, dito sa ibang mga bansa, pag ako'y nakakausap ng ibang lahi, whatever lahi man yan, Pilipino ako, itim na itim ang buhok ko ha, excuse me, wala pang kulay yan. Hindi ako nagpapakita na, okay. Excuse me? Nakadilat ka agad yung mata ko, parang handa sa gera. Diba? Hindi ka dapat pwedeng magpakita, okay, baw ka lang ng baw. Huwag kayong ganyan, mga sundalong, mga polis, mga sundalo at mga polis. Huwag kayong magpapakita. Kaya tayo laging mga polis ng Pilipinas. Bibigyan mo lang yan ng bribe. Tapos na yan. Yung general na yan, si Browner, bibigyan mo lang ng bribe. Ay, ang putang inang si Marbil na yan. Tignan mo. Ayop na yan. Imagine mo, saan ka nakakita ng PNP chief? Nasasabihin ang nagdodroga, nagpupulburon ay hindi adik, kundi kailangan nilang tumira kasi kailangan nila mag-extend ng oras. Kasi ulitin natin, dahil pinapagtakpan niya yung amo niya na ang tumitira ng pulburon ay hindi naman adik yan. So si Bangag ay tumitira para maging gising ang diwa, dilat ang mata ng madaling araw. Yan ang ibig sabihin ni Marbil. My God, nasa dilubyo na kayo mga kababayan. Sobrang nasa dilubyo na talaga kayo. Kawawa naman kayo.